Okay, good guys, no? Mayroon tayong service dito na sharp inverter, no? So mayroon daw error ito. Tingnan natin guys kung anong error na nalabas, no? Nilagay natin siya sa spin. So ayan guys, F5 error, no? So may problema nga, F5 error, no? So first time siguro natin na maglabas nito sa YouTube ng vlog na F5, no? Kasi parang wala pang may naglabas nito kung anong problema ng F5, no? So panoorin nyo po guys yung vlog natin, no? Para malaman nyo kung anong problema kapag na-encounter nyo yung E5 error sa sharp inverter, no? So ito yung sharp na inverter, no? Ito yung mga maraming ngayon sa market, no? Maraming problema yung mga unit na ito guys, no? So laging nagkakaproblema. Ayan, so ang gagawin natin, buksan natin tong likod, no? Tingnan natin, no? Unang i-check natin yung wiring connection, kung buo yung mga wiring, no? So tingnan natin, okay naman, no? Wala naman tayong nakita ngat-ngat, indication na may kagat ng daga, wala naman. So tingnan natin, so buksan natin to guys, yung driver board ng motor, no? Ito yung inex natin. Tingnan natin, kasi ang E5 error guys, ang nangyari, walang movement yung motor, no? Yung time na iikot na sana yung motor, doon lumalabas yung E5, no? So pagka i-start mo siya, yung time na magsi-switch na sana yung motor para umikot, nagkakaroon na siya ng error, no? So pag sa was naman, kumakarga siya ng tubig, pero wala siyang balance, no? So pag after niya magkarga ng tubig, pag napuno na yung tubig, time na naiikot sana, nagkakaroon siya ng E5 error, no? So ito yung binuksan natin guys, yung driver board. So nung binuksan natin, tingnan natin yung wiring, baka may mga sunog, may mga putol, kasi minsan guys may mga putol yan, may mga sunog, minsan ngat-ngat ng daga. So dito guys nakita natin wala naman, wala tayong nakita ang problema dito sa wiring sa baba, no? Yan. So wala naman, okay naman, no? So tingnan din natin dito sa loob, intact naman lahat ng mga wiring, no, pababa. So walang naging problema dito sa mga wiring connection, no? So ang gagawin natin guys ay papalitan natin ng driver board, no? So yun po ang problema nito. Ayan, no, papalitan natin. So ito yung, ayan, so yun, papalitan. Tapos natin palitan, testing natin guys, no? Tingnan natin kung magkaroon pa siya ng error. So ayan guys, no, testing na natin to, no? Testing natin. Pinalitan na natin yan guys ng driver board, no? So ayan, antayin natin umikot guys, nasa 11 siya. Ayan, so dapat baba yan, pag 8 yan, ikot na yan, no? So tingnan natin kung hindi na maglabas ng E5 error after natin mapalitan ng driver board, no? So antayin natin sa 11, no? Ayan, dyan kasi yan lumalabas kapag time na ng ikot ng motor, yung E5 error. Ayan, ayan, nasa 8 na. Ayan, so ibig sabihin guys, good na ito, umiikot na yan guys, oh. Ayan, so working na yan, no? So ibig sabihin, ang problema ng E5 error sa sharp ay yung kanyang driver board, no? So yun, no? So sana makatulong din tayo, no, sa mga baguhan na hindi rin medyo nahirapan din mag-trouble ng mga sharp inverter, no? So A5 error ay yung driver board niya ang naging problema. So ayun, no, tinuro naman natin yung step by step sa pag-check para alam nyo na, no? So wiring lang naman yan, wiring, kung good naman yung mga wiring, ibig sabihin may problema siya sa driver board, no? So ayan, so minsan guys sa analyze din kasi yan, no? Titingnan nyo kung saan banda siya nagkakaroon ng error, kung anong parts dapat gagana bago lumabas yung error. So okay na sa was yan guys, no? Working na po siya. So ganun nga, ang pag-analyze kasi yan guys, tingnan nyo kung saang portion lumalabas yung error. Example, lumalabas yung error yung time na ikot na sana yung motor, doon kayo mag-focus, no? So yung tingnan nyo yung motor or yung nagdadala ng motor, no? Basta kung anong parts ang unang mag-function na lumabas yung error, doon kayo mag-focus, no? So yun. So example, pag on nyo pa lang nagkaroon ng error, so ano bang parts ang gagana pag on? Ang unang gagana dyan, on, pag on mo, ang unang gagana yung sensor pag start. So example, lumabas kagad yung error, so doon kayo sa sensor papunta muna. Tapos kung anong, basta kung saan siya naglabas ng error, kung anong parts ang magpa-function na sana tapos nag-error, yun ang checkin nyo. So ganun lang po guys yung pag trouble ng washing machine. Okay, thank you, bye bye.